Ako po si Marisa Fuster. I go to church sa Life of Grace Christian Church. My life has changed bombastically. But before I start, I want to share 2 verses that I never expected ito pala magiging buhay ko. Let me share Romans 5:8. When I read this until now, talaga naiyak ako because this is me. So it says, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. And the next verse is Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, that's me, grace abounded much more. How did I belong to Life of Grace Christian Church? I had a very failed marriage. And my mother-in-law asked Pastor Noel, pero si Pastor Noel, kilala ko na siya noon pa. Actually, he attended the wake of my mom and my dad. My mother-in-law tried to talk to him and mag-usap na baka kaming dalawa ng asawa ko magkabalikan. Then, sabi niya, saan si Richard? And then, I'll never forget, he said, maybe it's really the Lord wants to address me daw. So, hindi ko naintindihan yun. So, unang tanong niya sa akin that I'll never forget, alam mo ba na mahal ka ni Lord? Sabi ko, well, hindi na. Kasi alam ko, pag nasisin ka, galit siya sa Lord. Pero kung good girl ka, love na love ka niya. Sabi niya talaga, mayabang ako kasi pinagmamalaki ko yung doctrine ko sa 2 big school na attend ko. Sabi niya sa akin, sige nga, kung talagang nag-attend ka ng ganong school, ano ibig sabihin ng grace? Madali yung pastor. Pangalan ng babae. Sabi pa siya, ha? Doon ako napahinga. In-explain niya sa akin yung grace. Ano yung grace? Something that hindi mo in-earn, pero binigay ni Lord sa'yo. Sabi ko sa kanya, ano binigay niya sa akin? Kaligtasan. Doon ako talaga, ha? Kaligtasan? At that moment, so he shared already salvation pero hindi pa nagsisink in sa akin. Para it was just a passing scene pero I never realized that was the day that the Lord has made na matititip na ako sa Christianity. And I remember it very well, February 12, 2012. Sanay ako dun sa big churches where my old faith was. So I was even on a high level sa isang ministry. Ngayon, nung sinabi sa akin ni Lord, I submit my life to Pastor Noel. Honestly, 1 month ako nagdadabog kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit po ako tatanong dito? I was born in this faith and I should die in that faith. After a month, sinabi sa akin ni Lord, love Life of Grace Christian Church. Until one time, magkasama kami ni Pastor, binibigyan niya ako ng lesson. Sabi ko, Pastor, naniniwala ko ba kinakausap ko ni Lord? Oo naman. Kasi, Pastor, sabi niya, mahalin ko daw ang church mo, na hindi ko nga alam. Saan yan? Alam mo, tinignan niya ako, sabi, totoo bang gusto mo? Kung ako, ayoko. Pero si Lord nagsabi sige, next Sunday. So, next Sunday, umakit ako. And I saw the church was a small church. Hindi ko talaga akalain. Hindi na ma-expect ko. Naupo ako ganyan. Tingnan niya, sabi ko, what? Ito ba church? Ito ba talaga? Sabi niya, Marisa, this small church, I can. Doon ako nasakpan. Yung umakit na yung mga anak ni Melvin. Nag-ano sila, first, ano sabi sa akin, ikaw nga, wala kang alam na miski isang verse, doon ako nasampay. So there, doon ko na-realize, ang church pala, hindi lugar, it's a group of people. Kaya pala sabi sa akin ni Lord, mahalin ko daw sila, pero na-culture shock talaga ako. Pero praise the Lord, the church is now my family. Bata pa lang ako, hawak na pala ako ni Lord. Yung mga parents ko, meron sila kanya-kanyang favorite. Lagi ko niisip kasi, pag birthday ng mga kapatid ko, may mga birthday party sila.
At hindi ko makakalimutan yung bunso namin. Lagi siyang may birthday cake. Lagi ko sinasabi sa nila, ba't kaya sila may birthday cake? May party. Ako wala. So, ang galing ni Lord kasi never ako na-invita until now. Ito pa ang evidence na talaga hindi ako nakikita pala ng nanay ko. I was playing at the back. Kasi tomboyish ako noon sa puno. Samantalang mga sister ko, maayos sila para sa mga Barbie doll. Ako yung gusgusin. Hanggang sabi ng aking kapatid, halika dito Marisa, punta tayo kay mami, dumating si mami. Pagdating niya, hinatak ako, sabi niya, ma, tingnan mo si Marisa. Nung nakita ni Marisa, yung pala yung aking dibdib, malaki na. Wala akong bra. So, wala si mami ko, mana. So, ibig sabihin, hindi niya ako hinahanap, hindi niya ako wala lang. Pero ang galing pa rin ni Lord, hindi ako nagalit. Lumaki na ako. Wala talaga akong naramdaman na bitterness. Kaya alam ko, how ka ni Lord. My marriage was so bombastic too. I was so abused. Sobrang abused. Number one abuse na experience ko yung verbal abuse. Verbal abuse, then came drug abuse. Next, nahiya akong mag-share dati pero it's part of me sexual abuse. All of these things, ang pinaka-nire-regret ko, it was my husband who introduced me to the drugs. And vivid pa yung mga away namin, bugbugan, sakalan. There was one time na he really choked me, I thought I was gonna die. Pero, the Lord gave me strength, lumaban ako. Kaya boy pa ako hanggang ngayon. Ang pinaka-regret ko dito, my children, lumalaki, nakikita na yung apat. Hindi ko mababalik yun. He drugged me. Pag ikaw naka-drug, you can do things that are baboy. There are many times na naka-drug ako, na-force ako, pini-video niya. Nobody can imagine. I went along kasi my mom used to tell me, pinasok mo yung marriage na yung bahalang asawa mo sa'yo. So I tried to protect him from my family. Pero hindi nila alam gaano kabugbog, gaano kadroga, gaano sexual abuse while he is filming it. So that's only few of the things na naranasan ko sa aking marriage. Pero all of this, he humbled me. At talaga hindi ko na mababalikan yung pakita ng mga anak ko. Isa pa yan, yung natutuwa ko kasi unbeliever pa ako. Sinabi sa akin ng doktor, you have 10 years to live. If you want to live more, doon ka tumira sa tabi ng beach. Kung gusto mo na mamatay, sa Manila ka. Eh, mga anak ko maliliit pa. So I decided to stay in Manila. I was diagnosed with emphysema and interstitial lung disease. I-prove nila na confined ako, nakita nila 2 of my lungs, kalahati, panay kalawang. As in, wala nang pag-asa. So, that time I became a Christian na pumasok. Let's say, few feet or meters away, hinihingal na ako. And then, bumalik ulit ng symptoms, naging born again ako in the early years. Sabi pa nga ni Pastor Mars, pwede ba ako sumama sa Makati Med? Sinama ko siya. So, I went on with the ritual nag-nutrition ng mga test or exam. Nakita ni Pastor yun. And then when I went home, nag-isip ako, kung kukunin ko itong test, wala akong faith. Wala naman magagawa. Anong gagawin sa akin? Bibilang ako ng oxygen steroids. Tinawagan ko, nagpaalam na kay Pastor Bats, hindi ko natitikan test. Kasi if I do that, then I have no faith. Whatever happens, will happen according to His will. The next day, tinawagan ko yung secretary. Sabi kay doktora, hindi ko na kukunin. Hala ma, magagalit talaga yun. Just tell her, hindi ko kaya. So, tinare ko talaga yung mga request niya. After a week, meron kami bisitang pastor. Nag-meeting kami sa Imus. All of a sudden, nawala yung hingal. Umakit ako ng stairs. Witness ni Pastor Noel, isang pastor, Tim. Hindi bumaba ako.
buds, I'm healed. I'm healed. Yung pinaka-amazing dito, hindi ako takot mamatay. So, until now, praise God, nalampasan ko na, lampas-lampas na yung tanin ko. Ito ang pinaka-challenging sa akin. Kasi si Mike, nag-ride ng motorcycle. Alam mo, as a mother, lagi kang kaba, even born again Christian ka na. That night, hinawakan ko pa siya. Naka full gear siya. So, same prayer, etc. 4 in the morning, nag-ring yung phone ko. Hindi ko alam sino yun. To cut it all short, sinabi ng friend niya, tita, na-aksidente po si Mike. I was tulala nung gagawin ko. Tinawagan ko si Pastor muna. Sabi ko, si Michael, etc. So, he prayed. Doon nag-pray na siya. Talagang tuliro ako. Pero I did not like to see him actually eh. Takot ako eh. Pero after that, grabe si Lord. Napaka-faithful niya. Why? Binigyan niya ako ng lakas. Harap dito. Sige, sabi ko na, sasama na ako. Nung dumating yung best friend niya earlier, umiiyak siya. Sabi ko, alam ko na, patay na si Mike, no? Opo, tita, gulgul ka. Pero ako, I was so calm. Ang unang sinabi ko, thank you, Lord. Thank you na pinahira mo siya sa akin. Kung titingnan mo, kung nasa mundo ka, you will ask the Lord, bakit? Ba't mo kinuha? Nagbabible study naman ako. Ginagawa ko yung work ko sa'yo. But I never said that because I know hiram na siya sa akin. Pagpasok ko doon sa presinto ba yun, nakita ko yung driver. Nandun siya sa rehas. Pero alam ko nang gagawin ko. Kasama ko yung aking husband, ex-husband. Ang sabi ko, nilapitan ko yung police, sabi ko. Pero pinulungan na rin ako ng asawa ko. Sabi niya, patawarin na natin. Oo, yun naman na sa heart ko. Sabi ko sa police, pwede ba buksan mo? Pakawalan mo siya. Ha? Sigurado kayo, ma'am? Ito yung mga circumstance, yung kanyang license, also, etc. Sabi ko, palabasin mo siya. Nung lumabas siya, luluhod. Tikmala ko luluhod, tumayo ka dyan. Ito ang aking conversation sa kanya. Alam mo, yung anak ko, hindi mo na maibabalik. Tsaka alam ko, yun lang ang time niya. Yun lang ang time niya pinahiram ni Lord sa akin. Pero ikaw, hindi ko makakonsensya yung mga anak mo walang makakain. So pinapatawad na kita. Hindi siya makapiniwala, lalo yung mga pulis. Nag-violent reaction sila. Nung nandun na kami sa Manila Memorial, kinausap akong dalawang anak kong galit. Sabi niya, ma, ba't mo pinatawad yan? Ang sabi ko, alam mo anak, mga anak, bakit hindi ko patatawarin siya? Why? Kasi, naintindihan ko yung pagpapatawad ni Kristo sa buhay ko. In other words, sabi ko kanina sa verse, tayo, mga makasalanan, binigyan tayo ng grace ni Lord na patawarin. Bakit ko hindi bibigay? Alam mo, dito nakakatuwa, Mark. Until this very day, hindi ko na maalala yung pangalan niya. So, alam ko si Lord talaga yan. Tinanggal na niya. Tragedy yun eh. Tragic yun eh. Pero si Lord pa rin nagko-comfort sa'yo. Kaya alam ko, hawak ako ni Lord sa aking buhay. Mga kapatid, alam ko madami sa inyo tumadaan sa matindi. Believe me, dami ko dinaanan na matindi. Pero what if they were gonna ask me, will I choose the same life? Yes. Because doon na-highlight ang faithfulness ni Lord sa ating buhay. Everything na pinapulay sa akin, Lord. Kasi kailangan ko daanan ito. My struggles are still there. Pero one thing I will say, I can face life with Him. So there's no regrets. Yes, there are wrong choices. But even our choices, the Lord reigns. So salamat sa opportunity na to share this. Just to tell you that the Lord is merciful. Even if you don't understand in the situation na lubog ka. Pero I tell you, He will pick you up.